That's Panginoon, pagkakita namin pinupuri at sinasamba sa umagang ito. Salamat sa araw na yung kakalupsan. This morning, God, we ask, O Lord, na may paunahan at kami puso sana yung Banal na Espiritu, O Lord. We just ask, Panginoon, na lahat mo naman aming gagawin, Panginoon, God, this morning, magbigay ka ng sa inyo at parangalan, maitas namin ang inyong pangalan. Salamat po, Lord, sa inyo mula ng purihan, pagsamba sa tayo pa at ng aming Panginoon Jesus. Thank
ito, Panginoon, sa patuloy na pagkakataon at kaya aming mapuri, pasamba, Panginoon, sa lugar na ito, God. Lord, we thank you for everything, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa lahat ng God, sakripisyo, Lord, na masakit, O Lord, na yung tinanggap para sa amin, O Lord. And God, thank you, Lord, na ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, ikaw ang aming pinagkakatiwalaan sa lahat. Salamat na meron kami Diyos, meron kami Panginoong Jesus, na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa akin, Panginoon. Sa inyo po namin nabalik ang lahat ng kapurihan, pagsamba at Islam sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Take some time po and show each other some love. Good morning, everybody. And God bless you. Hello. Magandang umaga po. Good morning. Good morning, everyone. Bago po tayo magsimula, meron po tayong mga few announcement na again, ina-announce. Baptism po, mamaya. Okay? So, 12 p.m. Doon po. Doon na po tayo. Dali niyo po lahat yung lunch niyo doon. It's potluck. So, kung ano po yung pwede niyong dalhin. Okay? It's not requirement na meron po kayong dalhin. But again, it's a potluck. Kung ano po yung kaya niyong dalhin, it's okay. Kung wala, okay din po. But again, invited po kayong lahat. It's baptism/church activities or parang summer outing. Yun naman, parang layo ng outing talaga. So, again po, baptism mamaya. And I encourage po lahat ng magpapabaptize mamaya. You can wear white or, yung parang white color. O kung wala kang white, kahit, white na lang. Okay? Kahit anong kulay, basta white. Pwede na po yun. And then, prayer meeting meant, kina Kuya Saldi po tayo. Again, 7 p.m. doon po sa bahay ni Kuya Saldi. And then, ladies prayer meeting to be announced doon sa group chat nyo. Hindi ko alam kung kung saan po ba yun yan. And then, we have Wednesday night fellowship. If you're available, please come. And then we have Sunday service. And then, ladies Bible study, third week. Ay, wala sila. Cancel. Cancel ba yung third week nyo? Next Sunday. Next Sunday na. Next Sunday. Okay, next Sunday meron po kayong ladies Bible study. Okay? So again, salamat po for coming. Let's start. Ayan po yung title natin, Seeking the True King. So, if you have your Bible, please turn to Mateo chapter 2, verse 1 to 12. Ngayong umagang ito. Let's pray. Panginoon, salamat po. Again, for your love and grace and mercy na lagi niyong pinagkakaloob sa buhay namin. Salamat po sa buhay na meron kami ngayon ay binigay mo. Nawa ngayong umagang ito ay yung mga salita mo ay tumimo sa puso namin. Hindi lang po, Panginoon, mapakinggan at tumimo, Panginoon, but Lord, is sa pamuhay namin, Panginoon. And continue, Lord, to seek you in our lives, Panginoon. At Panginoon, na patuloy na yung liwanag mo, Panginoon, magdingding sa buhay namin, Panginoon. At Lord, patuloy na mangusap ka sa bawat buhay namin, Panginoon. So salamat po for this wonderful opportunity, Panginoon, that you give us this church, this ministries, Panginoon. May you be the center and may your name be glory and magnified, Panginoon. So salamat po. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So let's start. Matthew or Mateo chapter 2, verse 1 to 12. So, mag-umpisa po tayo sa isang tanong. Napaka-simpleng katanungan. Ano yung pinaka-valuable na bagay na talagang hinanap mo sa buhay mo? Di ba? Maybe, hinanap mo yung
na wala mong cellphone dahil mahal. iPhone 17 o 18 Pro Max. Meron na bang 18 Pro Max? Wala pa. 17 Pro Max na wala. Di ba? Hahanapin mo yun dahil alam mo, it's valuable. Di ba? Yung wallet mo na makapal. Di ba? Puno ng resibo. Di ba? Siyempre nawala. O na-misplace mo. Hahanapin mo yan, di ba? Or an important document na alam mo na valuable. Katulad ng PSA, di ba? Ng marriage certificate, birth certificate, di ba? Mahalaga yan. So anong gagawin mo kapag nawala yung mga bagay na yun? Or they're missing? Ang gagawin mo, hindi ka titigil until mahanap mo yung bagay na yun. Tama? O ang gagawin mo, babalik na rin mo yung buong bahay. Hahalugugin mo yung buong bahay. Makita mo lang yung bagay na yun. Tama? Di ba? Minsan nga, kapag hinahanap mo yung bagay na yun, naiinis ka na, damay na yung buong pamilya. Tama? Babalik na rin mo yung buong bahay. Sasabihin mo, dito ko nilagay yun eh. Di ba? Dito ko nilagay yun. Tapos, pumunta ko doon. Tapos, lumabas ako dito. I-trace mo. Di ba? Kung ano yung ginawa mo bago nawala yung bagay na yun. O i-retrace natin yung step natin. We keep looking because the value of that thing determines the intensity ng paghahanap. Diba? Now, imagine natin lahat. Traveling hundreds of miles na itatawalin niya yung disyerto o tatawalin nila yung disyerto. Makakaharap sila ng mga danger. Spending months of a journey just to find someone na hindi mo pa nakita buong buhay mo. Diba? So this is what we are going to study ngayong umagang ito. At ito yung exactly what the wise men did ngayong umagang ito. So in the Gospel of Matthew, ngayong umagang ito, in chapter 2, verse 1 to 12, mababasa natin about mysterious travelers from the east na pumunta sa Jerusalem asking one powerful question. Ano yung makapangyarihan na tanong na yan o question na yan? Sabi nila, where is he who has been born king of the Jews? Diba? So, hindi sila mga hari. Itong tatlo na to, they're not kings themselves. Ang tawag sa kanila ay magi. Okay? Ano mong ibig sabihin ng magi? They're not, sa kultura natin ngayon, they call it three kings. Okay? A Catholic church called them three kings. But truly, if you read the Bible, they're not kings. They are magi. Okay? They call them magi. Ano yung magi? Magi, ibig sabihin, they are scholars, they are astrologers, and they are seekers of truth. That's why they call them magi. Okay? Yun yung ibig sabihin. Ito, yung title ng tatlong ito. They are magi. Okay? They're not kings. So, itong tatlong to, they traveled a great distance. Malayong-malayo. Dahil naniniwala sila that a king had been born who was worthy of worship. Diba? Na maglalakbay sila. Sa panahon na yun, wala pa talagang, diba? Na camel lang yung kanilang transportation. So maglalakbay sila ng mahabang-mahaba just to find Jesus Christ. So, itong passage ngayong umagang ito teaches something very important ngayong umagang ito. The true king is worth seeking, worth worshiping, and worth obeying. So, ngayong umagang ito, we will learn na tatlong powerful lessons sa buhay natin. At nanggaling ito sa mga wise men about how we should respond to Jesus Christ. And let's start in first point. A heart that truly seeks Jesus Christ. In Matthew chapter 1, verse 2, basahin natin. Sabi niya, pagkatapos na may panganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda, sa panahon ng paghahari ni Herodes,
may dumating sa Jerusalem mula sa silangan ng mga lalaking pantas. Sa pag-aaral ng mga bituin, sinabi nila, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, a wise man from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Sabi ng mga wise men. So, the wise man came from the east. So, kapag sinabing east, yung possibility is nanggaling sila sa Persia or Babylon. Ibig sabihin, sa panahon natin, Iran o Iraq. Okay? Doon sila nanggaling. From the east. So, yung modern Persia at modern Babylon ngayon, Persia is Iran. And Babylon is Iraq. Okay? So, this man, ibig sabihin nito, kung galing sila doon, anong ibig sabihin? They're not Jews. Hindi sila mga Hudyo. They are Gentiles. Mga Hentil sila. But, they were searching for the King of the Jews. Hari ng mga Hudyo. Sila ay mga Hentil, pero they're seeking for the King ng mga Hudyo. Diba? So, this is remarkable. The people na dapat na mag-recognize sa Messiah, unang-una, are sino? Yung mga religious leader nila, di ba? Ng Israel. But they did not seek Him. Yung mga foreigners traveled far to find Jesus. Yung journey nila may have taken, sabi nga doon sa history, several months or even up to 2 years. Yung kanilang paghahanap. Di ba? Napakatagal ng kanilang paghahanap. Months up to 2 years yung kanilang paghahanap kay Jesus Christ nitong mga pantas na to o yung mga magi. Okay? Bakit nila gagawin yun? Why would they do that? Itong mga wise man na to. Bakit? Because they believed the king was worth searching. Naniniwala yung pantas. Naniniwala yung tatlo dito. That this king na pinanganak is worth searching. Yung puso nila were seeking yung katotohanan. So, ano yung ibig sabihin sa atin ngayon? Di ba? Maraming tao ngayon sa panahon natin, alam nila si Jesus Christ. No? Alam namin si Jesus Christ. But, ito, they are not truly seeking Jesus in their life. Kilala lang nila si Jesus. Kilala ko si Jesus. Nandun, nakapako sa krus. Diba? But they're not, yung buhay nila, really, not truly. Hindi totoo na sinisik nila ang ating Panginoon. Yes, some of them attend church occasionally. Diba? Some, alam nila yung story in the Bible. Yung Moses, Abraham, even Jesus. Sineselebrate nila yung Christian holidays. Like, paparating na holiday ngayon na, yung, Easter. Di ba? Yung Easter. Nakalimutan ko na. Ito yung Easter. Di ba? They celebrate Easter. But, again, yung puso nila are not actively pursuing Jesus Christ. Diba? They all know that. Alam lahat nila, no doubt. Pero yung puso nila is not pursuing Christ in their life. Again, God is not looking for casual interest. Na, okay, mag-church lang ako, okay na. Diba? Okay, kilala ko si Jesus. Nandun. Nakapako sa krus. Diba? I know Easter. Diba? Semana Santa. I know that. But again, God is not looking for casual interest. God honors those who sincerely seek Him sa buhay. Diba?
Yun yung gusto ng Diyos. That tayo, as a Christian, that dapat sincere yung pagsik natin sa Kanya. Not just casual attending church. Na casual na, kilala ko siya. Nandun, nakapako sa cross. Alam ko, Semana Santa, that, but again, we need to sincerely seek Him, katulad ng mga maagi dito. The Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 13, it says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sabi ni Jeremiah dito. So, imaginein mo, imaginein natin lahat dito sa akin, na nakatagpo sila, na sinabi nila, mayroong ginto doon sa harap, di ba? Bakanting lote yung sa harap. Sabi niya, doon sa gitna ng bakanting lote yan, may ginto, di ba? So, anong gagawin ng mga tao? Anong gagawin nila? Casually, na maghuhukay sila, 5 minutes lang, and then, tama na, wala namang ginto, di ba? Natitigil na sila na, ayoko na, nakakapagod, di ba? Hindi. Hindi nila gagawin yun dahil alam nila na may ginto doon. Maghuhukay sila day and night dahil yung treasure na yun ay valuable. Gold bars, di ba? Dahil, alam niyo yung nakakatulog ng mga gold, ganyan, di ba? Alam nila na may ginto doon. So, gagawin mo, maghuhukay ka, 5 minutes and then, tapos na, ayoko na, pagod na ako. Hindi, di ba? Maghuhukay sila day and night. Kung maghuhukay tayo day and night doon para makita natin yung ginto na yun. Dahil napaka-valuable sa atin. So the wise man believed dito that Jesus was the greatest treasure. So they searched until they found Him. Hinanap nila ang ating Panginoon until na nakita nila ang ating Panginoon. So itong illustration na to ay napaka-importante. Nagpapakita sa atin ng napaka-importanteng katotohanan. What we believe is valuable determines how much effort we give to it. Okay? So, ibig sabihin, if Jesus is truly King and King of Kings in our lives, sa buhay natin, then seeking Him should be the greatest pursuit ng buhay natin. Na kung naniniwala tayo that He is our Lord and Savior, that He is the King of Kings, dapat yung buhay natin, continue seeking Him. Diba? Continue pursuing na mag-grow sa Kanya. Maybe, ngayong umagang ito, nararamdaman mo, ramdam mo that yung pananampalataya mo ay mahina. Okay? Or yung spiritual na buhay mo is dry. So ito yung encouragement sa ating lahat. God revealed Himself to those who seek Him. Katulad ng sinabi ni Jeremiah, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Diba? Again, if our faith is weak, if our spiritual life is dry, God reveals Himself to those who seek Him. If we truly seek Him, if we truly believe that He is the King of Kings, He is worthy to seek Him every day in our lives. If we pursue Christ through prayer, scripture, worship, and obedience, sa buhay natin, we will grow closer to Jesus Christ. We will grow and grow closer sa ating Panginoon if we seek Him, if we pursue Him in prayer, in His scripture, reading His word, worshiping Him every day sa buhay natin, and being obedient sa Kanyang mga salita. So as we continue itong story na to, makikita natin not everyone responded to Jesus the same way. Hindi katulad, kung dito sa verse 1 and 2, makita natin yung mga magi, kung paano yung kanilang, paghanap sa ating Panginoon kahit 2 years, yung maging kakalabasan ng paghahanap nila, they will search for Jesus Christ. But again, yung susunod na verse is a different na action na gagawin niya. Different
iba na respond ang mangyayari dito. So, let's read in verse 3 to 8. Sabi niya, nang marinig ni Haring Herodes ang mga bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. Tinipon niya ang lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ng mga tao. Tinanong niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Juda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno. Na siyang mamumuno sa aking bayang Israel. Nang magkagayon, tinawag ni Herodes ng palihim ang mga pantas na lalaki. Itinanong niyang mabuti sa kanila kung kailan nagpakita ang bituin, at pinapunta niya sila sa Bethlehem. Sinabi niya, pumaroon kayo at magtiyaga. Magtiyaga ninyong ipagtanong ang patungkol sa bata. Kapag natagpuan ninyo siya, balitaan ninyo ako upang makapunta riyan at makapunta rin ako at sambahin siya. Sabi ni Herodes. Okay? So I'm not going to read the New King James Version na napakahaba. But again, dito, when King Herod narinig niya about the birth ng bagong hari na sinabi ng mga pantas, di ba? Sabi niya, anong sabi dito? In New King James, sinabi niya, he was troubled and all Jerusalem with him. Sabi, di ba? So, alam niyo ba si Herod the Great? Siyang ruler ng Judea under the Roman Empire. Okay? Na makapangyarihan si Herod. But kahit makapangyarihan siya at marami siyang, galamay, alam niyo bang siya ay isang paranoid? Extremely paranoid si Herod the Great. Kung babasahin niyo yung history. Dahil yung history sinasabi that dahil sa sobrang paranoid ni Herod the Great, pinapatay niya yung kanyang mga sariling pamilya dahil natatakot siya na palitan siya dun sa kanyang posisyon. Diba? So, he feared, diba, na baka itong pamilya kong ito, palitan ako. So, pinapatay niya yung mga pamilya niya. So, again, nung narinig niya that there's another king dun sa mga pantas, na-threaten si Herod. But dito, kung babasahin natin, merong interesting na bagay dito. Diba? Na si Herod, tinanong niya yung mga chief priest dito. Diba? Yung mga scribes, kung saan yung Messiah. Sumagot naman yung chief priest. Sumagot naman yung mga scribe. At kinote nila yung Micah chapter 5 verse 2. Sabi niya, but you, Bethlehem, Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, who's going forth are from old, from everlasting. Sabi niya. So, the Messiah will be born in Bethlehem. So, yung mga religious leader dito, alam nila yung prophecy. Diba? Alam nila yung chief priest, yung mga scribe, they know the prophecy. Pero, hindi sila pumunta to worship Jesus. Hindi nila sinearch kung saan si Jesus Christ. Meron silang knowledge, but they don't have devotion. Okay? Yun yung interesting dito. Alam nila yung prophecy, but they don't have devotions. Diba? Sa kanilang buhay. They know the Word of God, but they don't have devotion in their lives. Itong passage na to, nagpapakita sa atin ngayong umagang ito ng tatlong response to Jesus Christ. That's still sa panahon natin exist today. Ano yun? Ano yung mga una? Hostility. And that's Herod. Okay? Maraming tao opposes Jesus dahil they want control sa kanilang mga buhay. Because a lot
of the Word of God, marami sa salita ng Panginoon is against sa buhay nila. Because they're living in sin. Diba? So, I don't believe. Sabi na, hindi ako naniniwala kay Jesus Christ. Hindi ako naniniwala sa salita ng Panginoon because I want to have control sa buhay ko. And ngayon sa panahon natin, still, diba? Nangyayari pa rin to. Marami pa rin tao that they don't believe in Jesus Christ. Pangalawa, indifference. Ito yung mga religious leaders. Diba? Some people known the Bible. O alam nila yung salita. O alam nila yung salita ng Panginoon. Diba? They read the Bible, but spiritually cold. They just know the Bible. They just know what God says in the Bible. Pero yung buhay nila, they're not obedient. They're not obedient kung ano yung sinasabi ng Panginoon. They are spiritually cold. Diba? Alam lang nila yung salita. Katulad ng mga chief priests dito, ng mga scribe. They know that merong darating na Messiah. That darating si Jesus Christ. There's a prophecy even they quoted Micah chapter 5 verse 2. But anong ginawa nila? Hinahanap ba nila yung yung dun sa Micah, yung prophecy doon? Hindi. Diba? They know it, but they don't have devotion. It's the same thing. Maraming mga Kristiyano ngayon, sinasabi nila that they're Christians. But, again, they know the Word of God. Pero yung buhay nila ay iba sa sinasabi nila. They don't have devotion. They are spiritually cold. Pangatlo is worship. Ito yung mga wise men. Ito yung mga magi, di ba? That some people truly seek and honor Jesus Christ sa buhay nila. Di ba? That they're looking and seeking Jesus truly in their lives. Makikita mo naman sa buhay ng isang tao that he is really, truly, totoo yung, pagsik niya kay Jesus. Because makikita mo yung buhay niya at yung buhay ng Lord. Diba? That he's not living in sin. That he's following and being obedient in Jesus Christ. And that's the magi. Yung mga magi, they worship Jesus Christ. They seek Him. So, ang tanong sa ating lahat, which response describe yung mga puso natin? Saan tayo doon? Hostility, indifference, or worship? Which response describe yung mga puso natin? Isipin nyo, merong isang doktor. Diba? Merong isang doktor na nakadiscover ng cure sa isang deadly disease. Okay? Na, kunwari, nagkaroon ng maraming tao. Katulad na lang ng COVID. Diba? O meron isang doktor, nakatuklas siya ng, ito yung medisina para sa COVID. Diba? I-take nyo to, gagaling kayo. But again, there's 3 reactions are possible. Yung una, yung isang tao rejected o nireject niya yung gamot. Sabi ko, ayoko yan. So he refuses treatment. Kasi ayoko yan. Diba? Ayoko yung gamot. Pangalawang tao, pinag-aralan niya yung medisina. Pero hindi niya tinake yung medisina. Diba? Hindi niya tinake yung gamot. Pero alam niya na makakapagpagaling sa kanya. Pangatlong tao, tinanggap niya yung gamot and then gumaling siya. Diba? So, doon sa tatlong yon, yung pangatlo, yung response niya ang nagbigay buhay sa kanya. Tama? Ang pagaling sa kanya. So, it's the same way sa atin ngayon. Sa panahon natin ngayon, some people reject Jesus Christ. Some people, they know the Bible, study the Word of God, study Jesus, di ba? But never surrender their life to Jesus Christ. Their life still a mess. Their life still in sin.
Their life's still in the world. Diba? But they know Jesus. They know the Word of God. Again, but yung pangatlo, those who receive Jesus Christ and worship Him, experience transformation sa buhay nila. Diba? And all of us here receive Jesus Christ. Diba? And receive transformation sa buhay natin. Tignan mo yung buhay mo noon at ngayon. Tignan mo yung buhay natin noon at ngayon. Diba? Yung transformation when we seek Jesus and continue na, nag-obey tayo sa Kanya. Tignan mo yung pagbabago ng buhay natin. Diba? Again, it's about surrendering to Christ as King sa buhay natin. So ito yung encouragement sa ating lahat. Even if we feel spiritually indifferent ngayon, but still we can turn towards Jesus Christ. He will accept us. He will love us. Mamahalin pa rin tayo ng Panginoon. God invites us to move from knowledge to worship. Diba? Yun yung pag-invite sa atin ng Panginoon. Na sinasabi niya, anak, ayoko yung knowledge lang. Gusto ko relationship. Diba? Some people, they just have knowledge, but they don't have relationship in our Lord Jesus Christ. But the Lord, ngayong umagang ito, God is telling us, hey, sons and daughters, I want relationship. Yes, alam ko kilala mo ako. I know you have knowledge of me. But I want relationship. And then the wise men finally reached Jesus Christ. Yung response nila magtuturo sa atin ng final lesson nito. Let's read verse 9 to 12. Sabi niya, pagkarinig nila sa hari, ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay namuna sa kanila. Namuna ito sa kanila hanggang sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. So, maliit na bata, it's not a baby anymore. Diba? Na maliwanag, maliit na bata na. Okay? So, kung iisipin nyo, nakita nila yung bituin nung pinanganak si Jesus Christ. So dito sasabihin, nakita nila nung bata na. So ilang years nilang hinanap si Jesus Christ. Imagine, di ba? Ilang taon nilang hinanap dahil bata na nung nakita nila. It's not a baby anymore, but a child. Okay? Sabi niya, nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Nang sila ay nasa loob ng bahay, nakita nila ang bata. Kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa at sinamba ang bata. Nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila ng kanyang mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira, at nagbabala ang Diyos sa kanila sa isang panaginip na huwag na silang bumalik kay Herodes. Kaya sila ay nag-iba ng daan pauwi sa kanilang sariling lupain. Sabi dito. So, yung between led the wise men dun sa bahay kung saan si Jesus nakatira. Again, it's clear dito, it's not a baby anymore, but a child. Okay? But the Bible, sinabi niya rito, binasa natin, sabi, they rejoiced exceedingly with great joy. In the New King James Version. And they did something powerful. Ano yung powerful na ginawa nila? They fell down and worshiped Him. Nung nakita nila si Jesus Christ, nagpatira pa sila at sinamba yung bata na si Jesus Christ. At ano yung binigay nila? Gold, frankincense, and myrrh. So ano yung ibig sabihin ng tatlong na yun? Gold, ito ay symbol of a kingship. Frankincense, ginagamit ito in worship and a priestly offering. Pangatlo, myrrh. Ginagamit ito for burial, pointing to Christ's future suffering. Okay? So, dito, even si Jesus Christ ay bata pa lamang,
nakatira sa maliit na tahanan, the wise man, yung mga pantas, ni-recognize siya dun sa totoong identity ni Jesus Christ. The King, the Savior of the world. Okay? The God who came. He was the King, He was the priest, and He was our Savior. Yun yung re-recognize ng mga pantas. Again, worship is more than singing songs sa Sunday. Yung pag-worship natin, hindi lang po yung pupunta ka ng Sunday at magkakanta ka ng praise the Lord. Yung totoong worship, ibig sabihin, giving Christ our best. O binibigay natin yung best natin sa Panginoon. Yun yung totoong worship. Okay? Ano yung best na yun? It includes yung oras natin, yung mga priorities natin sa buhay, yung obedience natin sa ating Panginoon, and the last, our hearts, yung puso natin. Again, Jesus is not looking for leftovers sa buhay natin. Na, mag-church na lang ako pag may libre akong oras. Babasahin ko na lang yung salita niya kapag may libre akong oras. Magdarasal na lang ako pag hindi ako, kapag nakagawa ako ng kasalanan. Or, susunod na lang ako bukas. Kasi, meron akong gagawin hindi tama. Diba? Or, yung puso natin, diba? Na, it keeps coming back to the worldly things. Na, sabihin natin, Lord, mamaya ka na lang. But tignan mo yung mga pantas dito. They're Gentiles. They're not Jews. But they give their best. Gold, frankincense, myrrh. Diba? They give their best to the king. So it's the same thing. Bigay natin yung oras natin sa Diyos. Yung mga priorities natin, dapat siya ang unang-una. And then dapat sinusunod lagi natin siya sa buhay natin. At lagi siyang nasa puso natin. Again, the Lord, our God, is not looking dun sa mga tira-tira sa buhay natin. He wants yung una, yung best sa buhay natin. Na hindi, Lord, mamaya ka na lang. Lord, ito yung para sa'yo, yung spare time ko na lang. Di ba? Mahalaga kasi ito. Mas mahalaga ito kaysa sa'yo, Lord. Di ba? Binibigay lang natin yung spare time natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I don't like that. Ayoko yan. Gusto ko yung una, yung best. Yung best mo. Hindi yung spare time mo. Gusto ko yung buong ikaw. He deserves our best. He deserves our first. Yung una, yung best. Imagine niyo, magbibisit kayo sa napaka-importanting tao. Wala nang hari ngayon. Presidente. O sabihin mo na, yung mayor, si Bill Macaluma, o yung congressman, pupuntahan mo, di ba? Magdadala ka ba sa kanya ng something na sira na ibibigay mo sa kanya? Ito lang, sira. Dadalhin mo sa kanya, sirang kalamay. No, di ba? Sabi, ma-appreciate niya mo yun. Umurang o careless na bagay doon sa bibisitahin na napaka-importanting tao. Hindi mo gagawin yun, di ba? Hindi natin gagawin yung bagay na yun. Magdadala tayo ng bagay na honorable and valuable. Di ba? Minsan, kahit kabag-anak lang na mayaman, magsuot ka ng maganda. Punta tayo doon sa kamag-anak natin mayaman, di ba? Huwag namang isuot yan, dapat presentable ka naman. Di ba? Kasi pupunta tayo doon sa ibibigay mo yung best mo, tama? Bibigay mo yung magpupubid ka pa para yung buhok mo maganda, di ba? Bibigay mo yung best mo. So the wise man dito brought their treasure because they recognized the greatness of the king. Dinala nila yung best nila because alam nila na yung hahanapan
hanapin nila is the greatest of all, the King of Kings. Diba? So itong illustration na to, that worship always involves sacrifice and honor. Kapag talagang naiintindihan natin who Jesus is, yung response dapat natin ay naturally be generous devotion. Hindi yung, nangyayanak ka na, Lord. Spare time na lang yung bigay ko sa'yo. Mas mahalaga sa kung mga bagay na sa buhay ko kaysa sa'yo. Nakakapag-ipay ka naman, Lord eh. Di ba? Ganun lagi yung sagot natin, di ba? But again, if we truly understand Jesus, who Jesus is, kung sino yung Panginoon sa buhay natin, kung sino siya, yung response dapat natin will be naturally generous devotion sa Kanya. Yung first and best natin ay binibigay natin sa Kanya. We give our lives to Him dahil He first gave His life for us. He died on that cross para sa ating mga kasalanan. So, the beautiful truth in this, Jesus Christ does not demand perfection sa buhay natin. Hindi niya sinasabing, Arnold, maging perfecto ka. Di ba? No. Hindi hinihingi ng Diyos. Hindi hinihingi ni Jesus Christ na maging perfecto tayong lahat. Ano yung hinihingi niya? He simply asked for a surrender heart. Yung puso mo, i-surrender mo sa Kanya. Yun yung hinihingi ng Diyos. Diba? Even yung mga smallest offering given in love pleases the Lord. Kahit yung maliliit na bagay lamang na offering na binibigay natin sa Panginoon, but it comes to obedience. Diba? Lord, ito yung first and best ko. Maliit, pero you give all your best para sa Panginoon. The Lord, napipilis siya. And when we honor Christ as King, ano yung ginagawa niya? He transforms our lives. Diba? Tinatransform niya yung buhay natin. And lahat kayo witness how God transformed your lives. Diba? Kayo yung patotoo. Yung buhay nyo ay patotoo. When you seek Him, when you be obedient to Him, He will transform yung buhay nyo. At kayo yung patotoo. Tayo, diba? Ako ay patotoo at kayo. So, the story dito ng mga pantas or wise men ask every one of us na napaka-importanting katanungan. What will you do with Jesus? Yun yung tanong sa ating lahat. What we will do with Jesus Christ? Some people respond katulad ni Herod. They resist Him. They continue blocking Him sa buhay nila. Because I want to have control sa buhay ko. Some people respond katulad ng mga religious leaders. They know Him, but remain unchanged sa buhay nila. Di ba? Na alam nila yung salita, pinabasa nila yung salita, but their lives still unchanged. Yung buhay nila still living in sin, living in the world. But they know the Word of God. Diba? Katulad ng mga scribe, the chief priests, the Pharisees. They know the Word, but their lives is unchanged. But the wise man, pinakita sa atin dito yung tamang response. Diba? Ano yun? Seek Him, worship Him, and give our best to Jesus Christ. So as we come to the end ng message natin, tandaan natin yung powerful na katotohanan dito na matututunan natin from the wise men. Ito yung mga pantas, they traveled far. Nag-endure sila ng mga kahirapan. Sinunod nila yung liwanag na binigay sa kanila until they finally found Jesus Christ.
Yung journey nila, nagre-remind sa atin that finding Jesus Christ is the greatest discovery anyone can ever make. At again, tayo na nandito ay patotoo. Di ba? The greatest discovery ever na natagpuan natin because it transformed our lives. But here is the beautiful truth sa atin ngayong umagang ito. Hindi natin kailangan mag-travel across the desert or sundin yung star para hanapin siya. Because God has already revealed His Son sa mundong ito. Through His Word and through the Gospel. The wise men dito, yung mga pantas, search until they found the King. And nung nakita nila, natagpuan nila si Jesus Christ, they worship Him with great joy. In the same way, sa atin ngayong umagang ito, nung natagpuan natin ang Panginoon sa buhay natin, yung buhay natin is never the same again. Tama? Hindi na ako yung dating Arno noon. Yung umiinom, lasing lagi, araw-araw. But again, my life has never been the same again. Because Jesus Christ transformed my life and the same sa inyo. He gives forgiveness sa mga makasalanan. Kapayapaan doon sa mga troubled na puso. Purpose to the wandering soul. And buhay na walang hanggan to those who believe. So, saan man kayo ngayon sa spiritual journey nyo? O saan man tayo ngayon sa spiritual journey natin sa buhay na to, sa araw na to, pakinggan nyo itong encouragement na to. If you are still searching, keep searching Christ. Keep searching the Lord Jesus Christ sa buhay. Sa buhay natin. Dahil pinangako niya that those who seek Him will find Him. Di ba? Yun yung pangako niya, Jeremiah. If you seek Him, you will find Him. If you found Him, at kung natagpuan mo na siya, continue worshiping Him with all your heart. Ng buong buhay mo, buong buhay natin. And if you feel far from Him naman, na parang napakalayo mo sa Kanya, remember, natandaan natin that His grace is always ready to welcome you and me. Nandun yung pagmamahal ng Diyos. Nandun yung grace ng Diyos that He is there. His arms are open wide to receive you back. Just like the wise man here discovered si Jesus Christ long ago. There is no greatest or greater treasure. There's no greater joy and no greater King than Jesus Christ. The King worth seeking, the King worth worshiping, and the King worth giving our lives is to Jesus Christ. So, sino man sa inyo ngayon na magsisik sa Kanya, tandaan nyo, He will not disappoint you. Because the greatest discovery anyone could ever make is this. The King worth seeking is Jesus Christ sa buhay natin. So keep seeking Him. Don't just, huwag lang head knowledge, but give our lives to Jesus Christ. Pakita natin sa buhay natin that we keep seeking Him. Diba? That we truly believe in Him by living our life for Him. Hindi naman
Hindi naman sinasabi ng Panginoon, maging perfecto kayo. But, sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, ibigay mo lang yung puso mo sa akin at sundin mo. Diba? Yes, you will fall. You will make sin. You will stumble. Get up and continue to seek me. Diba? It's not a smooth and, na sailing yung Kristiyano pamumuhay. But if we could keep seeking Him, and if we keep holding on to Him, diba? He will not disappoint us. He will be there sa atin. So, keep worshiping Him. Keep giving our best to Jesus Christ. Hindi yung mga spare na oras natin. But the first and the best yung ibigay natin kay Jesus Christ. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, for this wonderful message na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, for being there for us, Panginoon. Lord, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito without you. We need you. We need your Holy Spirit, Panginoon. We need, Panginoon, your light, your strength, Panginoon, so that we can continue, Lord, na magpatuloy kami na, Panginoon, humawak sa iyo, Panginoon, patuloy na isig ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, help us na isapamuhay namin yung bawat mga salita mo. Na patuloy na sumunod kami sa iyo, Panginoon. Lord, as you said, you're not asking for perfection, but you're asking our hearts. A surrendered heart, Lord. Na 100%. And you want, Panginoon, our first and best sa buhay namin. So Lord, forgive us for many times, Panginoon, na binibigay lang namin, Panginoon, yung mga spare time namin sa iyo. Panginoon, na sineset aside ka namin, Panginoon, na pinapriority namin yung mga bagay sa mundong ito. Lord, help us. Help us and remind us always, Panginoon, that i-priority ka namin, Panginoon. Na ibigay namin yung una at mga best namin sa iyo. Because truly, Lord, ikaw, Panginoon, yung treasure, Panginoon, na mahalaga sa buong mundong ito. So, salamat po, Panginoon, for finding us and finding you, Panginoon. Again, salamat po. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Read your Bible and say your prayers. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Thank
salita, Panginoon. Dalayan namin na tulungan niyo kami, Panginoon, patuloy na tulungan